Welcome mga kapatid dito sa free gabay sa orasyon course na ito kung saan ko nga ituturo kung ano nga ba ang orasyon, paano ito halagaan, ingatan, paano makakuha at iba pang mga importanteng tanong tungkol sa orasyon at bakit nga ba importante na aralin ang orasyon. Sana mag-enjoy kayo dito sa free gabay sa orasyon course ko na ito. Maraming salamat po sa pagsali. God bless mga kapatid. Masusulit natin ang course na ito sa pamamagitan nga ng pagtuloy sa pag-aral sa lahat ng mga sinasabi ko at ang pag-meditate nga para makakuha ng orasyon para sa sarili nyo. Sana ay i-apply nyo, gawin nyo ang lahat ng mga sinasabi kong payo dito para mapakinabangan nyo talaga ang mga impormasyon na binibigay ko dito sa free gabay sa orasyon course na ito. Ang free gabay sa orasyon na video course na ito ay nakabase nga doon sa free gabay sa orasyon na PDF na pwede nyo ngang i-download at ilalagay ko ang download link dito para ma-download nyo para sa sarili nyo kung ano ang written form nitong gabay sa orasyon course na ito. Ang orasyon ay isang mahiwagang salita. Ito ay mga salita na hindi nga galing dito kundi sa kabilang mundo. Hindi sila katulad ng mga wika na nandito bagaman meron mga similarity or mga pagkahalintulad sa mga tunog dito ay iba ang mga ibig sabihin nila kasi nga ay ibang mundo ang pinanggalingan nila. Merong mga kapangyarihan ang mga salita na ito dahil nga ay mas malapit sila sa frequency or vibration ng mga bagay na tinutukoy nila sa mga salita. Kaya nga ay mas makapangyarihan ang mga salita nila. Hindi lang Latin mga kapatid ang salita, maraming iba't ibang wika at pag-uusapan natin yan. Ang mga orasyon ay ang mga iba't ibang wika ng mga engkanto o di kaya mga anghel, iba't ibang mga salita galing sa iba't ibang mga lugar. Hindi lang isang salita ang orasyon. Kumbaga yung Latin na sinasabi ng mga tao ay isang klase lang ng orasyon pero maraming iba't ibang klase ng mga orasyon dahil nga iba't iba ang mga lugar na pinanggalingan ng mga orasyon na yan. Kaya nga lang yung Latin ay yung mga sinasabi na may im, basta yung mga M or parang nakatikom yung bibig dahil nga M yung dulo ng mga salita kadalasan ay Latin yan. Parang English nila ito kasi kumbaga marami ang mga tao or mga engkanto pala or ibang mahiwagang nilalang na nakakaalam sa kung paano magsalita ng Latin. Kumbaga ito yung pinakamalawakan na salita na meron sa kabilang mundo sa iba't ibang lugar na nandoon. Pero lahat ng iba't ibang lugar ay may kanya-kanyang mga salita din katulad din ng iba't ibang bansa dito sa mundo ng tao ay may iba't ibang wika din. Dito common language natin ang English sa maraming lugar at ang common language nila sa kabilang mundo ay ang Latin. Maraming purpose ang orasyon at ang orasyon nga ay may iba't ibang mga kapangyarihan. Kung alam nyo yung tinatawag ko nga na 13 na basic na mga kapangyarihan ay ang orasyon ang ginagamit na mga pagsalita or special nga na dasal para maatupag or matupad ang lahat ng mga iba't ibang mga kapangyarihan na yon. Ito nga yung mga kapangyarihan na pampaswerte, pampalakas, pampatalino, pampatapang, pampaamo, pampagwapo or pampaganda, pangkaibigan, pagmamahal, pangdepensa sa pisikal, pangdepensa sa spiritual, pangbukas sa third eye at ang panggagamot. Marami pang iba't ibang klase ng mga kapangyarihan na maaaring hindi eksaktong pagsabi ko doon sa 13 kapangyarihan na yan pero kahit papaano ay masasakop pa rin kasi yung 13 nga na yan ay ang basic. So kapag makakuha kayo ng mahiwagang salita na tinatawag nga nating orasyon, magagamit yan para gawin ang mga kapangyarihan na ito. Sa madaling salita, ang orasyon ay isang special na dasal dahil nga gumagamit ka ng mga salita mula sa kabilang mundo. Pero kahit naman po ay mga ordinaryong salita, halimbawa Tagalog, or kung ano man yung native language mo ay gamitin mo ng taos-puso sa pagdarasal mo at malinis ang kalooban mo, nagpatuloy ka sa landas ng kabanalan, ay magkakaroon ng epekto ang pagdarasal mo. Pero mas makapangyarihan lang talaga kapag alam mo kung ano yung mga salita sa kabilang mundo or salita sa mga engkanto or sa mga anghel kasi mas
pure or mas yun nga, tugma ang vibration nila sa kung ano talaga yung sinasabi nila. Dahil nga mas mataas yung vibration or enerhiya ng mga salita ng mga nilalang sa ibang mundo kaysa dito sa mundo ng tao. Kaya mas maganda kapag alam mo nga kung ano yung mga orasyon para sa iba't ibang gusto mong mangyari. Importante ba ang orasyon? Nasa sa inyo na mga kapatid kung importante ba sa inyo na mayroon kayong kapangyarihan na makagawa nga ng mga mahihiwagang bagay gamit sa isip at pagsalita ninyo sa pagdasal ninyo. Nasa inyo na kung gaano ka-importante para sa inyo yan. Pero para sa akin, na ritualista nga, ay kailangan ko talaga ang mga ganyan, lalo na dun sa mga pansarado, pangsumbalik, pangproteksyon sa sarili ko para magawa ko ang lahat ng mga ginagawa ko sa panggagamot, sa pagtubad ng mga hiling na gumagamit nga po ako ng ritual. At yun nga po, yung pagtanggal sa mga spiritual na atake, kailangan ko talaga ng mga orasyon. Kasi kailangan ang pinakamataas na enerhiya para nga magtanggal ng mga sakit. Pwede ko rin gawin yung taos-puso lang akong magdarasal, tapos magpatuloy ako sa landas ng kabanalan. Pero ibang level talaga kapag gagamit ako ng orasyon na nagpatuloy pa ako sa landas ng kabanalan. Kumbaga, yun yung best practice talaga. Na magamit natin ang mahiwagang mga salita na ginagamit bilang special na dasal. At yan ang tinatawag nating orasyon. So, nasa inyo na kung gaano kayo kaseryoso na malaman nyo nga kung ano ang mga sikreto ng kalawakan natin. At kung gusto nyo maging malakas sa spiritual, ay kailangan nyo talaga matuto sa kung ano ang mga orasyon or yung mga tinatawag natin nga minsan ng mga magic spell. Kumbaga yung magic spells ay mga salita nga mula sa ibang mundo na tama ang pagkakagamit at tama ang pagkakabigkas, tama ang pagkakasulat para magkaroon ng maximum na epekto. Pwede tayong makakuha ng orasyon sa pamamagitan ng pagsikap nga sa landas ng kabanalan bilang isang official na engkantaong misyonaryo, at marami kayong matutuklasan, hindi lang ang orasyon. Pero kahit na hindi kayo magmisyon, kasi ang misyon talagang magsiseryoso na talaga kayo sa landas ng kabanalan hanggang kamatayan, ay pwede pa rin kayong mabigyan ng orasyon kapag nagsikap pa rin kayo sa meditation na tinuturo ko, at medyo banal or medyo mabait naman kayo, ay mabibigyan kayo ayon sa pagsisikap nyo ng karampatang kapangyarihan din. Tapos kung ayaw nyo naman magsikap or gusto nyo na mas mabilis ang pagbigay sa inyo ng orasyon, ay pwede kayong bumili nga ng perlas ng kapangyarihan mula sa amin na may kasama ng orasyon, or hindi kaya ay magpa-blessing kayo ng mga gamit ninyo na may karampatang orasyon din na ibibigay para i-activate, or pwede kayong magpabasa ng mga perlas ng kapangyarihan na mahahanap nyo halimbawa sa free third eye meditation na tinuturo ko, na magpalabas kayo nga ng mga perlas ng kapangyarihan at mabibigyan kayo ng unique na orasyon ayon sa kung ano ang kapangyarihan nga na gusto ninyo, or hindi kaya ay ipapalabas lang natin kung ano ang pinaka-the best na power para doon sa perlas ng kapangyarihan na yan. So meron tayong unique orasyon kung gagawin natin yung pagbasa sa perlas ng kapangyarihan na yan. Ito yung tinatawag na premium aura sa gamit. Pag-uusapan ko ulit ang mga hakbang na yan mamaya, pero focus lang tayo doon sa pagsikap nga sa kabanalan. Ang lahat ng mga orasyon na tinuturo ko sa mga tao ay ang mga orasyon nga na galing mismo sa mga engkanto, sa mga anghel at sa Diyos. So, para makuha mo ang pinakamalakas na orasyon ay dapat nga ay magsikap ka sa kabanalan sa matagal na panahon para ibigay nila sa iyo direkta sa panaginip, sa meditation, or sa mga spontaneous visions. Ibibigay lang basta yan kung kailangan mo ang kapangyarihan na yan, at karapat-dapat ka ayon sa kung ano ang ipinapakita mo sa mga gabay natin, mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, hindi dapat nga ipakalat basta-basta ang mga orasyon. Kaya nga ay yung mga tao na nagpapakalat, halimbawa yung mga manggagamot or yung mga faith healer or di kaya mga spiritual teacher na nagpapakalat lang ng mga orasyon na basta-basta, ay hindi yan maganda kasi lalabnaw yung kapangyarihan ng orasyon kung ibibigay mo lang basta sa malawakan na maramihang tao na hindi nga rin alam kung paano pahalagahan ang mga bagay na yan. Kaya hindi ko ginagawa yan mga kapatid. Ang mga orasyon na nakukuha ko ay para sa sarili ko lang talaga. Yung ginagamit ko ay sinisikreto ko yan mga kapatid, at kung makakuha nga kayo ng orasyon ay dapat isikreto nyo. Marami kasing nahahaluan na din ng mga hindi tamang salita doon sa mga orasyon
kapag kumalat na at nadagdagan. Marami ding mga orasyon kasi na kumakalat sa mga grupo, kulto, sekta at sa internet na may sagol or may kasama ng mga maling salita na pwedeng magdulot nga ng kamatayan, pagkasira ng ulo, or malubhang sakit kapag magamit nyo yung mga orasyon na yan na may halong mali. Kaya hindi po ako nag-a-advise nga na kumuha lang kayo basta ng mga orasyon sa kung saan man. Ang mga orasyon na nakukuha ko ay direkta talaga sa mga gabay at sinigurado ko nga na tama ang mga ito dahil nga ay sa pagkastrikto sa kabanalan na tinuturo ko nga sa landas ng kabanalan ay magkakaroon ka nga ng malinaw na pagtanggap sa mga kaalaman na kailangan mong matanggap. Ang sinasabi ko mga kapatid, ang puhunan natin bilang mga espiritual ay ang ating kabanalan. So dapat ay sumunod tayo sa kung ano ang dapat na moral codes na kailangan nating sundin. Kailangan natin magsikap sa free third eye meditation na tinuturo ko kada Sabado ng 10 a.m. live sa Facebook or YouTube page ko at pwede nyo gamitin ang replay kung hindi nyo maabutan yung live na yon. Tapos kung seryoso na kayo mga kapatid ay magmisyon kayo sa landas ng kabanalan bilang isang official inkantaong misyonaryo kasi doon nyo talaga makukuha yung lahat ng mga iba't ibang mga kaalaman direkta mula sa mga gabay natin at hindi lang yung mga orasyon kundi iba pa. Malalaman natin ang ibig sabihin ng mga orasyon sa pamamagitan nga ng direktang pagtuklas sa ating mga panaginip, meditations at visions at sa pagsikap natin sa landas ng kabanalan kasi sa katagalan ng panahon ay ituturo din sa atin yan kung para saan ang mga orasyon na yan. Kung makakuha naman kayo ng orasyon mula sa amin sa pagkarga ng power sa gamit or sa mga perlas ng kapangyarihan o di kaya premium aura sa gamit, mayroon na po kaming ibibigay nga na mga orasyon na alam namin ang ibig sabihin at pwede namin ituro din sa inyo. Kung meron kayong orasyon at hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin nito, ay meron din kaming premium service ng pag-translate sa orasyon. Pero medyo mahal yung bayad niyan mga kapatid kesa yung makakuha na lang kayo ng bagong orasyon mula sa amin dahil nga ay meron tayong mga kailangan pang baklasin at buksan sa mga orasyon lalo na yung mga may halong mga sumpa o di kaya ay maling salita. Ang tunay na malakas na orasyon mga kapatid ay hindi binabahagi sa lahat. Ito ay pinapanatiling sikreto. Kung makakuha ka ng orasyon na direkta sa itaas sa mga gabay natin sa free third eye meditation at sa pagsunod sa landas ng kabanalan ay sikreto mo lang at isulat mo sa libro ng orasyon at ikaw lang ang makakagamit yan para sa personal mong gamit. Habang dumadami ang pagsasabihan mo ay magiging mas malabnaw ang orasyon na yan. Pero pwede kayong humingi ng tulong sa amin para malaman nga ang ibig sabihin ng orasyon dun sa premium service namin ng pag-translate ng orasyon kung mahirapan kayo malaman nga kung ano ang ibig sabihin ng orasyon na yan at marunong kami sa tamang proseso para hindi kayo makuhaanan ng kapangyarihan doon sa orasyon ninyo sa pagbahagi nyo sa amin. Maraming iba't ibang pamamaraan sa paggamit ng orasyon pero ang pinaka-basic niya ay ang sasambitin ito sa 3, 5, 7, 11, 13, 33, 99 na mga beses or kung ano man ang nakalagay doon sa mismong orasyon ay sundin nyo kung gaano karaming beses nga sasambitin. Kailangan ay patuloy nyo ding pakainin ng dasal ang mga orasyon ninyo. Depende nga sa klase ng orasyon ay dapat sa isip lang ang iba tapos yung iba naman ay pwede ring sambitin sa bibig. Kung makakuha kayo ng orasyon sa meditation, panaginip, or visions ay isulat nyo agad kasi baka makalimutan nyo yung orasyon at yun nga, hindi nyo na magagamit yun. Isulat nyo sa isang libro ang lahat ng mga orasyon para yan ang dadasalan natin sa araw-gabi. Maganda ay makabili nga tayo ng isang journal or notebook nga, kwaderno, na maganda at matibay, natatagal kasi ayaw naman natin na bigla na lang masira yung notebook natin na mahalaga yung mga kapangyarihan na nakapaloob sa mga orasyon na yan. Kung meron lang pera to invest, yung medyo maganda nga na notebook. Pero kung kahit simple lang na notebook, okay lang din. Pero para lang mas mapahalagahan yung notebook kung meron kayong konting pera, ay kumuha na kayo ng medyo magandang notebook. Kasi hindi nyo rin naman mapupuno yan kaagad-agad. Kumbaga magiging habang buhay na journal or libro ng orasyon nyo na yung libro na yan. Dapat ilagay nyo sa altar or matas na lugar at hindi nyo palalakaran yung libro ng orasyon ninyo.
Siyempre, wag nyo itapon or ilagay sa hagdan kasi malalakaran talaga yan. Yung mga makalakad sa mga mahiwagang perlas gamit o libro nga ng orasyon ay maaaring magkasakit kasi nga ay may kapangyarihan ang mga ito. Kung nakalakad kayo sa mahiwagang gamit, perlas o libro ng orasyon ay bumalik kayo dun sa paglakad nyo. So parang ganyan, nakaganon kayo, balik kayo tapos mag-sorry kayo. Para mawala yung epektong masama kasi nga ay pwedeng magkasakit yung mga tao na makagawa ng ganyang paglalakad. Yung libro ng orasyon, ito yung ginagamit natin para yun nga lahat ng mga orasyon natin ay nakapaloob doon sa pagsusulat natin. Ito halimbawa mga kapatid, ito yung libro ng orasyon ko. Para makasave din ng time ay ito yung hihipan ko doon sa gabay sa pagdasal, 'di ba? Meron 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, tapos Amen Jesus, tapos ito yung hihipan ko. Para ganyan na lang yung paraan din ng mabilis na pagpapakain. Pero kahit na meron akong ganito, sinasambit ko talaga yung mga pinaka-importanting orasyon doon sa pagpapalakas part ng gabay sa pagdasal. Kasi kailangan ko yan bilang isang ritualista para talagang maging malakas yung protection sa sarili ko. So kumbaga hindi ako nagkukumpiyansa, ginagawa ko pa rin yung pinaka-okay para ma-activate talaga yung mga orasyon ko. At hindi ko lang sila papakainin sa pagdasal dito sa mga libro ng orasyon. So gaya ng sinabi ko, yung gabay sa pagdasal, meron rin akong free video course para dyan kung hindi nyo pa napapanood. At meron din PDF para dyan. I-download nyo yun at basahin kasi nandun yung pinaka-basics para nga pakainin ng dasal ang lahat ng mga mahiwagang gamit, perlas at libro ng orasyon. Kung baga gagawin nga natin ay pagkatapos ng 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, or 3 Ama Namin nga, 3 Abagi Noong Maria at 3 Luwalhati, ay mag-a-Amen Jesus tayo, tapos hihipa natin yung libro ng orasyon, katulad nito. At yun na yung pagpapakain natin dun sa libro ng orasyon. Pero alam nyo, para safety talaga, yung mga protection na orasyon at yung pansarado sa sarili, pansumbalik, lalo na kapag may kumbate kayo, ay dapat nga natin sambitin doon sa pagpapalakas part. Pagkatapos nga nung 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory Be, Amen Jesus, tas ihip, ay doon nyo nga sasambitin yung mga orasyon ninyo. Sinasabi nga nila yung devotion ay 49 days and 49 nights daw gagawin yung pagsambit ng mga orasyon. Pero kahit na lampas na ako doon sa 49 ay ginagawa ko pa rin yung pagsambit sa mga orasyon na yan. Yung mga pinaka-importante talagang orasyon, gaya ng sabi ko sa inyo, yung tungkol sa protection, sa pansarado, pansumbalik, yung mga ganyan ba. So yan yung gabay sa pagdasal ay kailangan yung aralin kasi yan yung pinaka-kailangan natin para pakainin ang ating mga orasyon. Pinakamaganda na pakainin natin ang ating mga orasyon sa araw at sa gabi sa paggawa nga natin ng pagdasal gamit ang gabay sa araw-araw na pagdasal. Katulad lang din ito sa pag-charge sa ating mga cellphone, mas maganda ay palagi silang naka-charge para palaging maganda ang paggana sa ating mga orasyon. Or katulad lang din sa pagkain natin, syempre pagbusog tayo at sapat ang sustansya ng katawan natin, meron tayong enerhiya para magawa yung mga gusto nating gawin. So ganoon din kapag naka-charge palagi yung mga orasyon natin sa dasal, ay gagana sila at mas malakas ang power nila. Baka masasabi nyo mga kapatid na nasa na yung free orasyon, Brother Eric. Ang masasabi ko lang dyan mga kapatid ay walang free na orasyon at kailangan talaga pagsikapan, paghirapan sa landas ng kabanalan at sa pagme-meditate. Tapos kung hindi nyo nga gusto yung ganong klaseng paghihirap ay meron tayong mga options na meron ding kapalit na hindi lang basta-basta ibibigay kasi nga ay may bayad yung mga perlas ng kapangyarihan, pagkarga ng power sa gamit, or premium na pag-aura sa mga gamit, lalo na yung mga perlas ng kapangyarihan. Nasa sa inyo na kung ano yung option na gusto nyong piliin, pero yung pagsisikap talaga sa orasyon, meron talagang karampatang kapalit para makuha ang mga mahahalagang orasyon. At ang ibibigay lang basta sa iyo, walang halaga ang mga yan dahil kailangan talaga paghirapan at hindi ibibigay sa iyo ang kapangyarihan ng wala lang. Hindi basta-basta ang orasyon mga kapatid, kailangan talaga itong irespeto at kaya lang din naman hindi masyado nare-respeto ng mga tao yung orasyon kasi pinamimigay lang tapos dahil sa sobrang pagkalabnaw nila ay hindi naman gumagana ang mga ito. Ang dila nga ika ay ang pinakamatulis na ating mga sandata at kapag meron kang legit na mga orasyon ay magagamit mo ang mga ito para gumawa ng mabangis or malakas na epekto. Pwedeng makabuhay o makapatay, pwedeng makagawa ng galit or pagmamahal, pwedeng gumawa ng swerte
o kamalasan, yan ay ilang mga halimbawa na pwede ngang gawin sa pag-uorasyon. At sana, kapatid, ay magamit mo lang ang mga pag-uorasyon na ito sa karapat-dapat na paraan sa landas ng kabanalan. Congrats mga kapatid sa pagtapos nyo ng course na free gabay sa pag-orasyon course. Sana natutunan nyo yung mga basics tungkol sa orasyon at naging kapaki-pakinabang ito sa inyong spiritual journey. Kapatid, sana ay may bahagi mo ito sa mga kaibigan mo na sa tingin mo ay interesado sa ganitong mga topic at gustong palalimin ang kanilang mga kaalaman tungkol sa orasyon. Kapatid, sana ay ma-share mo ang feedback mo or ano ang tingin mo dito sa course na ito para mas mapaghusay ko pa lalo. Dito ako magbabahagi ng mga link at impormasyon nga tungkol sa mga susunod na hakbang. Kung meron kayong time nga, ay sana maka free third eye meditation kayo kada Sabado ng 10 a.m. live dito sa Facebook page ko or sa YouTube channel ko. 15 minutes lang yan per session. Pwede nyo yung gamitin yung replay kapag hindi kayo makaabot sa live. Tapos pwede nyo yung gamitin yan araw-araw. Ayon sa kung ano ang free time at yung kaya ng katawan nyo sa pagme-meditate para nga mahasa yung third eye ninyo at makakuha kayo ng orasyon para sa sarili nyo. Kung seryoso na kayo ay mag-mission kayo sa landas ng kabanalan, gaya ng sinasabi ko bilang isang official na inkantaong misyonaryo. Pero basahin nyo muna ang Gabay sa Misyon or pagdaanan nga yung free Gabay sa Mission course na video din. Kung kailangan nyo ng tulong sa orasyon mga kapatid ay meron tayo nga na premium translate or pag-translate ng orasyon na papakita nyo nga yung mga orasyon na hindi nyo naiintindihan. Tapos magbibigay kami ng presyo sa kung magkano ang pag-translate namin sa ganyan at pag-unlock ng mga power. At pagtapos nyo kaming bayaran sa karampatang presyo ay tutulungan namin kayo sa pag-translate ng orasyon na yan. Para sa premium na pag-translate ng orasyon ay mas maganda isulat nyo ang mga orasyon tapos ipadala nyo ang picture ng orasyon sa akin. Kasi minsan ang mga orasyon, lalo kapag halimbawa nga malakas at tama talaga yung orasyon na yon, ay makakasira ng cellphone kapag i-type mo tapos hindi naman nabasbasa ng maayos yung cellphone nyo. Kaya mas maganda nga ay isulat nyo na lang ng kamay tapos ipadala nyo ang picture ng sinulat nyong orasyon na yan. Kung gusto nyo magpa-translate ng orasyon. Pwede rin kayong bumili ng mga perlas ng kapangyarihan na may kasama ng pang-activate na orasyon doon sa mga power na gusto nyo. O di kaya magpakarga kayo ng power sa gamit ninyo lalo na kapag malayo kayo tapos hindi kayo basta-basta makabili ng mga produkto mula sa amin kasi ang layo, ang tagal ng shipping, ganun ba? Pwede kayo magpakarga ng power sa gamit ninyo kahit online lang ipadala yung picture ng gamit. Tapos may bayad din ito ayon sa kung ano ang kapangyarihan na gusto nyong ilagay sa mga gamit ninyo. Tapos meron din tayong premium aura sa gamit kung saan nga ay babasahin ko yung aura ng gamit ninyo lalo na kung ito ay perlas ng kapangyarihan na napalabas nyo sa free third eye meditation para malaman nyo kung para saan ito at kung ano ang unique na orasyon para ma-activate ito at mapakinabangan nyo mga kapatid. Email nyo lang ako sa eric@ericrojas.com or di kaya ay mag-message lang kayo sa public Facebook page namin, Eric Rojas Life Coaching Services. Yan lang naman po ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid, mga basics ng orasyon. Maraming salamat po at God bless.